Pero may hihilingin daw si Lester sa isang wishing plant. Yan daw ang mas lumagupang wild fruit sa kanilang probinsya. Okay, Lester, make a wish and blow the seeds. O teka, hindi naman yan wishing plant. Kung ganon, anong halaman yan? Mukhang wishing plant na may pagkarambutan. Pero kapag inalis na tila mga balahibo nito, tatambad naman itong tila maliliit na kamatis. Ang kakaibang bunga na ito, isang uri ng prutas na kung tawagin kurumbot. Sa Ilocos naman, Los Baños. Hindi ko kainin dito. Para mas klaro, ang uri ng prutas na yan ay wild bush passion fruit. Dito nga raw sa Igig, Cagayan, nagkalat ang mga prutas na kurumbot. Marami kasing bakanting lote. Doon sa mga tabing kalsada, kung saan maraming mga nagtutubo ng mga damo, doon po mismo nahahanap yung mga kurambot po. Kahit daw mahilig sa mga wild fruit si Lester, hindi raw siya kailanman nalito sa bias ng prutas. Itong kurumbot siyempre. Kapag pumupunta po ako sa bukid, marami po akong mga nakikitang mga wild fruits tulad na lamang po itong kurumbot. Natikman ko po, napakasarap. Ang bush passion fruit ay isang uri ng vine na nabumunga ng maliliit na prutas na nasa 2 to 3 centimeters lang ang laki at nababalot ng malanet na leafy covering. May scientific name ito na Passiflora foetida o stinking passion flower. Kapag daw kasi nadurog ang dahon nito, napapasabog ng matapang at masangsang na amoy. Dami mo alam, Kuya Kim! Ang loob ng prutas, nahahawig din ang itsura sa pangkaraniwang passion fruit. May maliit itong mga buto na kasamang kinakain kapag sinusubo na ang laman ng prutas. Pero bukod sa lasa, ang nagustuhan pa raw ni Lester sa pagkain ng kurumbot ay ang pakiramdam ng muling pagkabata. Nung bata po ako, kasama ko po yung mga aking kaibigan na kumukuha ng mga ganito. Gaagawan po kami. Lagi ko siyang kasama yan, sir. Pag may mga prutas sa paligid, kinakain niya talaga yan. Dahil dyan, isasama tayo ni Lester sa kanyang pagbabalik tanaw. Kikilalanin na rin natin ang iba pang exotic fruits sa kanilang probinsya. So dito lang matatagpuan yung mga kurambot. Pero yung kinukuha lang natin ay yung mga hinog. Kulay orange na siya kapag hinog na. Yellow-orange, ganun. Ito yung laman niya sa loob. Para siyang buto ng kamatis. Matamis na may kunting asim lang to. Tapos para siyang langka yung amoy niya. Bakit nga ba sagana sa kurumbot ang lugar nila Lester? Ipapakilala rin daw sa atin ni Lester ang iba pa niyang bias na wild fruits. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mo alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Adventurous ba ang inyong panlasa at kakasang tikman ang mga pagkaing hindi pangkaraniwan at medyo kakaibang itsura? Narito ang anim na pagkaing weirdo sabi ng ilan pero masarap daw lantakan. Wala pong kukurap. Hindi na bago ang makakita tayo ng isdang gurami o kataba tuwing dumulusong tayo sa baha. Pero paano kung makasalubong nyo isdang dambuhala? Kakayanin niyo bang tumikim ng mga prutas na hindi masyadong kilala at hindi present sa mga palengke at grocery? Ano, G? Bakit nga ba sagana sa kurumbot ang lugar nila Lester? Hindi talaga siya nanggaling dito at sa katunayan galing siya sa ibang bansa, possibly sa Amerika. Regarded as weed siya, so damot talaga siya na tumutubo very randomly and sporadically sa isang area. Ipapakilala rin daw sa atin ni Lester ang iba pa niyang bias na wild fruits gaya nitong lobak o wild cherry, palali, arusi, babolo fruit, at pandan fruit. Sinampulan pa tayo ni Lester ng exotic fruit jam. Choose your fruit lang daw at saka ito iluluto kasama ang asukal. Tapos asukal. Palali jam, anyone? Palaman natin sa ating tinapay. Sarap. Matamis siya na may pagkamaasim na parang yung lasa strawberry. Sa tagal daw ng nilalantakan ni Lester ang mga wild fruits sa kanila,
pamilyar na siya sa mga klase ng prutas na pwedeng kainin at hindi. Para ma-identify mo na hinog yung Passiflora fotida o yung kurumbot, kailangan makita mo yung fruit niya na yellow. Kapag hilaw siya, green at matigas, alam ko medyo mayroong poisonous component yung Passiflora fotida kapag hilaw. So, hinog lang dapat yung kainin. Hindi naman daw porket safe kainin ng mga prutas na kinain ni Lester, basta-basta na lang tayong pipitas at susubo din ng wild fruit. Iba yung pag-iingat pa rin. Let's take a caution na kapag hindi kilala yung prutas, huwag tayong magpa-prank na, oh yan, pwedeng kainin yan. Kasi hindi natin alam kung gaano kataas yung potency ng toxins. Dahil sa interest ni Lester sa mga wild fruit, isang wish pa raw niyang natupad, ang maging ganap na content creator. Los Baños o mas kilala dito sa aming probinsya bilang Curibetbet. From 250 to 20,000 followers. Nagsisimula na rin daw mag-monetize ang kanyang site thanks to these wild fruits. Gusto ko rin pong ipa-appreciate po sa mga manonood po yung kahalagaan po ng province po kasi minsan po kapag nandito po tayo sa probinsya parang tinetake for granted po natin yung mga dito mga kapaligiran. Ang tunay daw ng wish come true ni Lester, yung kumita ng pera habang ine-enjoy ang mga pagkain nagpapaalala ng memories ng kanyang kabataan. Parang naging malaya po ako na balikan po yung mga alaala ko po nung ako po ay bata pa po. Tingin-tingin lang sa paligid, baka dyan nyo rin mahanap ang mga prutas na magpapasaya sa inyo. Dami mong alam, Kuya Kim. May malutong pero gumagalaw-galaw. Meron namang masarap daw kahit tinatapak-tapakan. Meron ding itlog pero galing sa ilalim ng karagatan. Narito ang anim na pagkaing weirdo sabi ng ilan pero masarap daw lantakan. Tignan niyo po yan. Wala pong kukurap. Pang-anim sa ating listahan. Nadayo naman tayo sa Tarlac, kung saan may street food na mukha daw garapata, ang bato ng manok. Nangunguya ba yan? Dito sa Kamiling Tarlac, bestseller daw ang street food na ito. Unique na, limited edition din. Hindi araw-araw na meron siya. Bibira lang. Sa isang linggo, mga 3 beses meron. Kaya pag meron, nag-i-stack na ako. Ang bato ng manok, kayang-kayang nguyain. Ito ay chicken spleen na bahagi ng immune at circulatory system ng manok. Ang function nito ay sumala ng dugo katulad ng atay. Nang gawing street food sa Tarlac, tinayo na ito ng gusto makatikim. Medyo weird lang itsura niya, mukha siyang garapata. Charis. Ako po si Alri Antonio, food vlogger po ako ng Nueva Ecija. Oh my God! Para lang din siyang atay ng manok, pero in fairness, bato-bato yung tawag sa kanya, pero malambot siya. Panliba sa ating listahan, Hindi lang bato ng manok ang pambato ng mga taga-norte. Kasama rin sa ating listahan ang insekto na hinuhukay sa putikan. Ito ang ararawan. Titikman niyo ba yan? sa Ilocos at Pampanga, hindi lang palay ang inaani sa mga bukirin. Nakagisnan namin kumain ng ararawan kasi delicacy dito sa probinsya namin ng pagkain ng ararawan. Usually lumalabas po siya ng April to May pag mag-i-start ng magsabog ng mga pananim sa bukiran. Tamang kapalang daw sa lupa at aapir na mga ararawan. Para kang nagsasayaw, masaya ka kapag kumukuha ng kamaro. Yung ararawan kasi pwedeng pang-ulam, pang-pulutan, pwedeng papakin lang. Malutong, malinamnam, masarap. Ang ararawan ay isang uri ng kuliglig na karaniwang tinatawag ng mole cricket sa Ingles. Peste silang matuturing ng mga magsasaka dahil naghuhukay sila ng mga lungga sa lupa at kinakain nila ang ugat ng mga halaman. Pang-apat sa ating listahan, Pasok sa baga ang gahiganting suso sa Bantayan Island, ang binga. Ang shell na ito mas malaki pa raw sa ating muka. Sa halagang 50 pesos kada kilo, may mabibili nyo raw ang higanting suso na binga kung tawagin. Masarap ang binga. Maihahalin tulad ko siya sa karne ng baboy. Matatagpuan ang binga sa Southeast Asia at Western Pacific. Ang isang piraso nito ay mahigit 1 kilo ang bigat. At ang pagkuha nito hindi biro at pwede pang buwis buhay.
dahil ang binga matatagpuan daw sa malalim na parte ng dagat. Worth it kaya ang lasa niyan? Matapos makuluan ng 2 oras, lilinisan at hihiwain ito bago timplahan. Ngayon, lagyan na natin ng asin. Tingnan niya. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating countdown. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel. Sa gitna ng matinding pagbaha sa lugar na ito, ang bata sa video nakahuli ng isang malaking isda. May narinig ako nagkakaingay sa labas sa kalsada. Ngayon, pag open ko ng door namin, nakita ko nga may mga batang nagkakagulo dun sa labas. May hinuhuli sila. Ano kayang isda ito? At saan ito nagmula? Paano kung sa gitna ng baha dahil sa patuloy na pag-ulan ay biglang may makasalubong kayong isang malaking isda? Dahil sa patuloy na pag-ulan dahil sa nagdaang bagyo at habagat, ang iba't ibang panig ng Luzon labis na binaha. Pero mas nakakagulat ang baha na nagdala ng mga isda. Dito sa Kalumpit, Bulacan, na-videohan ni Kim, residente ng lugar, na naikwentro nila sa isang malaki at kulay berdeng isda. May narinig ako nagkakaingay sa labas sa kalsada. Ngayon, pag open ko ng door namin, nakita ko nga may mga batang nagkakagulo dun sa labas. Sa video, matagumpay na nahuli ng bata ang isda sa pamamagitan ng basket. Pero paano nga kaya napadpad ang isdang ito sa baha? Bukod sa video na yan, may ibang isda rin bumisita sa ilang bahay sa gitna ng pagbaha. Sa Masantol, Pampanga naman, Ang isda, ayan o. may instant ulam daw ang lalaki sa video. Nang pumasok ang sandamakmak na tilapia sa kanilang bahay sa gitna ng baha. Ayon kay Rolly, may-ari ng bahay, noong una binigyan niya lang ng kanin ng ilang isda hanggang sa magpasukan na ito sa kanilang bahay. Galing daw ang mga tilapia sa sapa sa harap ng bahay nila. Ang mga nakuhang isda, idinaing at pinamigay din sa iba. Ang isang isda namang bumisita sa bahay ng binatang si Makeli. Dala-dala daw ang buong pamilya nito. Nakunan pa mismo ni Kelly ng pagduwal nito ng kanyang mga fingerlings. Hindi na rin ulit nakita ni Makeli ang inahing isda habang ang mangilang-ilang fingerlings pasulput-sulput na lang sa lugar nila. Kapag umaapaw ang ilog, sapa o fish pond, pwedeng matangay ang mga isda papunta sa mga kalsada, bakuran at garahe. Kapag humupa ang baha, may ilang isda na pwedeng bumalik sa mga natural nilang tirahan, habang ang iba naman ay pwedeng ma-stranded sa mga bababang lugar. Kahit malapit lang ang dating tirahan, maaring hindi na sapat ang lalim din ng tubig para makabalik po sila doon sa kanilang dating tirahan. Ayon sa eksperto, female tilapia ang isdang nakuna ng video na may kasamang buong pamilya. Ang tilapia kasi may tinatawag tayo na mouth brooding na paraan para makapagparami. Nangingitlog yung tilapia sa ilalim ng tubig, pero eventually after fertilization nung lalaking tilapia, kinukuha po ulit yan sa pamamagitan ng bibig ng babaeng tilapia. And then eventually, kung ito ay medyo lumaki na, every now and then niluluwa po nila yan. Tulad ng mga tilapia, tingin ni Kim, ang malaking isdang nahuli ng bata sa video ay posibleng galing daw sa sapa na malapit sa kanilang lugar. Matapos mahuli, binigay na raw ang isda sa batang nakahuli nito. Ayon sa eksperto, ang isda namang ito ay toman fish. Yung nakita nating isda doon ay isang toman fish, ang local name nito o kaya dalag. So isa itong malaking uri ng freshwater predator na isda na kabilang sa pamilya ng mga snakehead. Ang toman fish po ay dalag na malaki. Basically po nakakain din po itong mga giant snakeheads natin. Mukhang ordinaryong isda ang toman, pero kaya nitong umabot na hanggang 1.3 meters
at 20 kilograms. At dahil humihinga ito ng hangin, nakakapamuhay ito sa mga tubig na mababang oxygen. Kaya isa itong predator na mahirap patayin ng kapaligiran nito. Dami mong alam, Kuya Kim. Ayon sa eksperto, kapag may na-encounter na hindi pangkaraniwang isda sa baha, mas mabuti na lang daw na huwag itong hulihin. Pinakamainam na huwag natin silang hulihin, hawakan. Mas ligtas na ituring muna itong posibleng wild species na kailangang makilala ng tama. Kung hindi po natin kilala yung isda, mas mainam po na i-report agad sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang matukoy kung anong species ito. Mas lalong huwag lang daw itong ulamin. Kasi posibleng ito contaminated, kasi hindi natin alam kung saan din galing yung tubig baha. Kapag umapaw ang tubig, hindi lang tao nagpapalipat ng lugar. Minsan pati mga isda nakakarating sa ating mga bahay. Kaya sa susunod na buhos ng ulan, baka may bagong kapitbahay na lang lalangoy sa inyong bakuran. Dami mong alam, Kuya Kim. Kung matalas ang paningin mo, marami man nakasingit dito ng mga sculpture. Ito, tulad dito. Yan ay isang terracotta sculpture ng isang artista sikat na taga Bacolod, Rodil Giraldo. Si Rodil Giraldo, nakilala ko yan noong 1990s, hindi pa sikat, pero ngayon talagang superstar na yan. Ito isang depiction niya ni Jesus Christ nakatago sa mga halaman. Ito naman ang ating mga kapuso na marami ring alam. Perfect score sila sa ating KKKK o Kakasa Ka Ba kay Kuya Kim. Jo Marie Mistula, Ice Cruz Almario, Venice Lea Cantillo, Sean Joseph Delase at Jonathan Sabanal. Congrats! Dami niyong alam, guys! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at i-share niyo doon ang inyong video. Anong malay niyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral. Dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. At Dapat Kay Rin.